Gaano man kaganda ang mga kabayong ito, talagang mahirap paniwalaan ang kanilang presyo. Ang ilan ay kasing mahal ang dalawang pribadong eroplano na pinagsama at sa video na ito, iraranggo natin ang mga kabayong ito batay sa aktwal na halaga ng kanilang pagkakabili noong panahong yun. Ang kabayo sa ika-3 pwesto ay isang 2 taong gulang na hindi man lang nanalo sa kahit anong karera ay nabili pa rin sa nakakagulat na presyo. Samantalang ang ika-2 pwesto naman ay isang stallion syndication na umaabot ng milyong-milyong halaga at tuluyang nagbago sa mundo ng horse breeding magpakailanman. Pero hindi mo papalampasin ang kabayong ito, ang pinakamahal na kabayong na ibenta kailanman na nabili sa halagang $1 million at hanggang ngayon, sa loob ng mahigit 24 na taon, wala pa ring makapantay dito. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Playful Act. Pumapasok sa ating top 10 ang isa sa mga pinakamakapangyarihang kabayo na bumasag ng sunod-sunod na record at ito ay si Playful Act. Ang kakaibang mare na ito ay nabili noong 2007 sa halagang $10,500,000. At oo, sobrang mahal, pero noong panahong yun, ito ang world record para sa pinakamahal na broodmare o inahing kabayo para sa pagpaparami. Si Playful Act ay anak ni Sadler's Wells at kung may alam ka tungkol sa horse breeding, alam mo ang pangalan na yan ay big deal sa industriya. Mayroon siyang impressive na racing credentials at pedigree na pangarap na Sheikh Mohammed Darley operation, kaya hindi na sila nagdadalawang isip na maglabas ng malaking halaga. Pero ito ang dahilan kung bakit naging makasaysayan ang bentaang ito. Pinatunayan ito na umaabot na sa bagong level ang mundo ng horse breeding. Ang pagbili ng Darley ay hindi lang basta para makuha ang isang mahusay na mare, ito ay isang pahayag. Isang mensahe na handa silang magbayad na kahit na magkano para makuha ang pinakamagandang lahi ng kabayo sa merkado. Kung nagtatayo ka ng breeding empire, hindi ka pwedeng magtipid sa pundasyon. At ang world record price tag ni Playful Act ay talagang hindi lang basta hype. Wala pang broodmare sa kasaysayan na naibenta ng ganoong kalaking halaga sa isang public auction. Kaya naman opisyal na binago ni Playful Act ang pamantayan ng halaga ng mga elite breeding stock at talagang ito ay kakaiba. Number 9. Snuffy Dancer. Balikan naman natin ang taong 1983 na kung saan isinilang ang isa sa mga pinakatanyag na trahedya sa kasaysayan ng horse racing at ito ay si Snuffy Dancer. Siya ang unang yearling, kabayong 1 taon pa lang na umaabot sa presyong higit $10 million, eksaktong 10.2 million. Bred to be perfect, mayroong dugong Northern Dancer, maganda ang postura at kompleto ang package. Nang magsimula ang bidding sa kinilan, patuloy na nagtataas ang mga mamimili ng presyo hanggang sa umaabot sa nakakabigla na halaga. Pagkatapos ng auction, gumawa na sila ng kasaysayan, $10.2 million para sa isang yearling, sobrang laki para sa panahon na yun. Siguradong kinailangan pang i-double check ng auction house ng kanilang mat. Subalit dahil na rin ang mga anak na yung Northern Dancer ay puro kampyon, naniwala ang mga bidder na siguradong panalo rito, subalit dito sila nagkamali. Hindi kailanman nakatakbo si Snuffy Dancer, hindi man lang minsan. At nang subukan siyang gamitin bilang stud, lumalabas na mayroong siyang fertility problems at hindi na siya nakabuo ng kahit isang supling. Sa huli, naging siya ang pinakamahal na kabayo na hindi kailanman nakamit ang inaasahan. At ang aral dito, kahit gaano kaganda ang layo o kamahal ang presyo, hindi talaga garantiyan tagumpay. Pero syempre, nagpatuloy pa rin ng mga tao sa pagbili ng mga sobrang mahal na yearlings kasi kapag nagtagumpay, sobrang sulit talaga. Imagine mo na lang $10.2 million para sa isang kabayong walang nabot. Number 8. Totilas. Kilalanin natin si Totilas, isang kabayong dressage na naibenta sa halagang 9.5 million euros noong 2010. At oo, euros. Kung hindi ka pa nakapanood ng mga dressage, ito ay parang equestrian show na kung saan ang kabayo ay gumagalaw sa pinaka-elegante at eksaktong paraan na parang sayaw ng kabayo. At si Totilas talagang hindi lang siya magaling, siya ang Michael Jordan ng dressage. Binago niya ang pananaw ng tao sa kung ano ang posible sa sport na ito. Nang nakumpirma ng mga dokumento sa korte na binayaran ni Paul Chocimol ng 9.5 million euros si Totilas, doon napagtanto ng buong equestrian world na ang dressage ay pumasok na rin sa liga ng mga pinakamahal na kabayo sa buong mundo. Ano nga ba ang dahilan kung bakit siya ganun kamahal? Si Totilas ay isang once in a lifetime performer at ang kanyang breeding potential ay mayroong kakayang makaapekto sa mga generation ng dressage horses ay inarap. Sa mundo ng sport horses, ang mga kabayong tulad ni Totilas ay bihira lang lumitaw, marahil isang beses lang sa loob ng ilang dekada. Nakakalungkot nga lang dahil pumanaw siya noong December 2020 sa edad na siyam sa panahong muling ipinagdiriwang ng mundo ang kanyang pamana. Ang presyo niya ay patunay na kahit ang mga sport horse ay kayang umabot sa antas ng mga racehorse sa presyo basta't sapat ang galing at talento. Isang tunay na alamat habang nabubuhay. Binago ni Totilas ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa dressage
At ipinakita niya kung gaano karaming pera ang di pa nila namamalayang pwede pumasok sa esport. O baka dapat nating sabihin kung gaano karaming kabayo ang naiwan sa mesa. Number 7, Maidan City. Habang tumataas ang antas, talagang lalong nagiging nakakalulo ang presyo. Sa ikapitong pwesto, narito si Maidan City, isang yearling na nabili sa halagang $11.7 million noong 2006. Imagine mo $11.7 million para sa isang kabayong isang taon pa lamang ang edad. Ito ay panahon ng Dubai Money sa pinakamatindi nitong level, mga taon kung kailan umaapaw ang ambisyon at puhunan sa horse racing. Ang King Mambo Colt na ito ay inilabas sa merkado habang ang mga mamumuhunan mula sa Dubai ay nasa rulok ng kanilang karera sa pag-aangkat sa pinakamahusay na kabayo sa buong mundo. At syempre dumating si Godolphin, ang racing team ng Sheikh Mohammed, dala ang malaking bag ng pera at binili agad ang kabayo na ito. Ang pagbili ng yearling sa ganitong halaga ay parang pagtaya ng milyon-milyon sa isang potensyal pa lang, hindi sa mga napatunayan na. Parang bumili ka ng lottery ticket pero ang bawat ticket ay mas mahal pa sa isang Lamborghini. Si Maidan City ay nagawang manalo ng kanyang unang karera sa Newmarket, kaya naman kahit papaano meron din siyang nabot. Pero kung ikukumpara sa mga astronomical na presyo na ibinayad sa kanya, talagang masasabi nating medyo payak lamang ang naging karera niya. Ganyan talaga ang pagbili ng yearlings, minsan jackpot at minsan disgrasya. Pero para sa Godolphin, hindi masyadong mahalaga ang resulta sa bawat individual na kabayo. Mas importante sa kanila ang kabuuang strategy, ang pagtatayo ng isang racing empire. At syempre, hindi ka makakapagtayo ng imperyo kung hindi ka marunong sumugal ng malaki. Number 6, Seattle Dancer. Kung akala mo si Maidan City ang pinakaluho, hintayin mong makilala si Seattle Dancer, ang pinakamahal na yearling sa kasaysayan ng buong mundo. Naibenta siya noong 1985 sa halagang $13.1 million, isang world record sa panahong yun. Maaari mong isipin kahit gaano kainit ang bidding war na naganap noon, hindi rin basta-basta ang kabayo na ito. Siya ay isa sa mga crossbreed ni Nana Jinski at Mike Camber, na siya namang ina ni Shuttle Slow, isang Triple Crown champion. Sa madaling sabi, ito ay hindi lamang magandang lahi, ito ang tinatawag na holy grail ng breeding. Ang labanan sa bidding na nagtulak sa presyo ng Shuttle Dancer sa $13 million ay sumasalamin sa kung gaano kadalang ang ganitong klaseng opportunity. May dugo siyang Northern Dancer sa pamamagitan ni Jinski. Dagdag pa ang connection kay Shuttle Slow na kilala sa bilis at klase, kaya naman sa papel pa lang, imposibleng matalo ang kabayo na ito. Sa aktwal na karera, maayos din naman ang naging takbo ni Shuttle Dancer. Naging grade 2 winner siya at kalaunan ay naging mahusay na stallion. Hindi man siya naging superstar gaya ng inaasahan sa halagang $13 million, pinutunayan pa rin niya na mayroong totoong kakayahan at breeding value pa rin siya. At heto ang katotohanan tungkol sa mga sobrang mahal na yearlings. Hindi lahat ay kailangang maging Triple Crown winners para masabing sulit. Minsan, ang tunay na halaga nila ay nakikita sa pagiging ama ng mga panibagong generation ng kabayo. At kung tutusin, kapag bumili ka ng ganitong kabayo, hindi lang 3 taon ang binili mo, kundi 20 taon na potential. Kaya naman oo, $13.1 million noong 1985 ay sobrang laki kung i-convert sa halaga ngayon. Pero ganyan talaga kalupit ang presyo ng mga yearling sa malaki ang antas ng horse racing. Ngayon ay nasa top 5 na tayo, handa ka na ba? Kasi mula rito, lalong magiging matindi at talagang hindi ka panipaniwala ang presyo. Ang bawat kabayo mula rito pataas ay literal na sumusulat muli ng kasaysayan. At iniiwan ng lahat ng tao na nagtatanong, hanggang saan nga ba kayang magbayad ng tao para lamang sa tamang kabayo? At ang number 1 talagang parang imposible pero totoo. Number 5, Better Than Honor. Maaring medyo kakaiba ang pangalan niya, pero si Better Than Honor ay talagang nagpapatunay na siya ay mas mahusay pa sa dangal. Naibenta siya noong 2008 sa napakalaking halaga, $14 million at talagang sulit na sulit yun. At kung iniisip mo ano nga bang meron sa kabayong ito at umabot ng ganong kalaki ang presyo, ang sagot dito, 2 sa mga anak niya ay naging kampiyon sa Belmont Stake, isa sa 3 karera ng prestigyosong Triple Crown. Sila ay sina Jasil at Drag to Riches at pareho silang nagwagi sa ikatlong leg ng Triple Crown, isang pambihirang tagumpay sa mundo ng horse racing. Sa breeding world, walang mas mataas sa credential kaysa sa napatunayang kakayahang magluwal ng mga champions. Karamihan sa mga mare ay ginugugol ang buong buhay nila sa pag-asang makapag-produce man lang ng isang stake winner. Pero si Better Than Honor ay 2 agad ang naipanganak, parang 2 kidlat at tumama sa isang lugar. Alam na alam ng mga Southern Equine Stable ang halaga ng kabayo na ito. Kaya naman nang lumahok siya sa Fasig Tipton November sale, agad siyang naging isa sa mga pinakaligtas at pinakamatalinong investment sa buong auction. Hindi ito sugal sa potensyal, ito ay siguradong panalo. Isang mare na nagawa na ang pinapangarap lamang ng iba. Ang Southern Equine Stable ay nagbigay ng nakakabiglang bid para bili ng natitirang shares mula sa partner nilang si John Sikura ng Hilldale Farm. Taas ng kanilang pagmamayari mula 70% hanggang 100% at lahat ng yun ay naganap ng wala pang 2 minuto.
Ang transaksyon na ito ay nagpapatunay sa prinsipyo ng merkado. Mas pinahalaga ng napatunayan na kaysa sa potential pa lamang. Tinanggal ni Better Than Honor lang lahat ng risk ng karaniwang kaakibat ang breeding investment. Walang hulaan at walang duda. Sa negosyong ito ang pinakamalapit na sure win na maaaring mong makuha. O baka naman ang susunod na kabayo ang magpapatunay na mayroong mas matindi pa. Number 4. Palubet Dalong. Lumabas muna tayo sa mundo ng karera ng kabayo at pumunta muna tayo sa show jumping. Sa ika-4 na pwesto, narito si Palubet Dalong, ang kabayong literal na naghahari sa larangan ng show jumping. Naibenta siya noong 2013 sa tinatayang halaga na nasa pagitan ng 11 million hanggang 15 million dollars at naging pinakamahal na show jumping horse sa buong mundo. Si Palubet ay isang gelding, lalaking kabayo na ginagamit sa breeding, na kilala sa kanyang kahusayan sa mga Nation Cup competition at itinuturing na Olympic ng show jumping. Bagamat nananatiling confidential ang eksaktong presyo, ayon sa mga ulat ng industriya, malinaw na milyon-milyon ang pinag-uusapan. At talagang hindi nakapagtataka dahil si Palubet Dalong ay hindi lang basta kabayong magaling. Siya ay versatile, consistent at palaging top performer sa bawat laban. Ano pa nga ba ang asahan mo sa mga anak ng champion tulad ng Balubet Duret, isa sa mga pinakatanyag na show jumping stallion sa buong mundo, at ng mare na si Indra Love? Dagdag pa rito, talagang kakaiba rin ang itsura niya. Mayroong siyang makintab na kulay chestnut na balahibo, magarang buntot at mane, malapad na puting marka sa muka, matalimang tingin at may malakas na hita at binti. Kaya siguro hindi na nakapagtataka kung bakit ganoon kamahal ang kanyang presyo. Si John Tops ang bumili sa kanya hindi lang basta bumili ng kabayong marunong tumalon sa mga harang. Bumili siya ng pagkakataong magpatuloy sa tagumpay sa pinakamataas na antas ng show jumping. Kalaunan, lumaban si Palubet Dalong sa Qatar. Patunay na ang pagbili sa kanya hindi lang tungkol sa karangyaan, kundi isang investment para sa patuloy na panalo. Ang bentahan na ito ay sapat ng patunayan na ang mga elite sport horses ay kaya na ring magkaroon ng presyong dati ay para lamang sa mga pinakamamahaling thoroughbred race horses. Sa madaling sabi, official lang kasali ang mga show jumping horses sa big leagues. Number 3. The Green Monkey. Si The Green Monkey ang may hawak na ikatlong pwesto para sa listahan ng pinakamahal na kabayong nabenta sa buong mundo na umaabot ng $16 million noong 2006. At ang kakaibang parte, hindi pa siya kailanman nakatakbo sa karera. Isa lamang siyang 2-year-old horse in training. At ang buong halaga niya ay nakabase lamang sa isang napakagandang workout sa Pasig Tipton Calder Sale at sa pedigree niyang pinagsama ng lahi ng forestry at unbridled. Yun lang, isang magandang performance at magandang lahi, agad siyang naibenta sa halagang $16 million. Sa katunayan, nakakabilib talaga ang pinapakita niyang ensayo. Nakita ng mga buyer ang likas na bilis at potensyal na posibleng magbunga ng champion racer. Si Demi O'Brien na nagbibid para kay Coolmore ay patuloy na nagtataas ang presyo hanggang sa maging si The Green Monkey, ang pinakamahal na thoroughbred na nabenta sa public auction. $16 million hindi dahil sa mga napatunayan na niya, kundi sa mga posibleng mangyari. Subalit dito na pumapasok ang malungkot na bahagi ng kwento. Hindi kailanman nanalo si The Green Monkey, ni isang karera ay wala. Kahit pa maganda ang lahi, kakaiba ang ensayo at milyon-milyon ang ginasto sa kanya, hindi siya nagtagumpay sa racetrack. 3 beses lamang siyang lumaban sa buong buhay niya at lahat ng yon ay noong 3 taon pa lang siya. 1 beses siyang nagtapos ng ikatlo at 2 beses naman bilang ika-4 na kumita ng $10,240. Matapos ang 2 karera sa Belmont Park, sinubukan naman niya ang turf sa Hollywood Park noong November 21 sa parehong taon, ang kanyang huling karera. Ang kakaiba rito, binili ni Randy Hartley at Dean Lorenzo Farm si The Green Monkey bilang yearling sa halagang $425,000 at pagkatapos ng 7 buwan, nabenta nila ito sa $16 million. Hindi ba ito ang pinakawalang katulad na business deal ng siglo? Hanggang ngayon, si The Green Monkey pa rin ang may hawak ng auction record para sa pinakamahal na thoroughbred horse sa kasaysayan. Isang presyo na niwala pang ibang bentahan ng lumapit. At sa mundo ng horse racing, kahit ano talaga ang pwedeng mangyari at kadalasan hindi yun ang inaasahan mo. Number 2. Shergar Dancer. At ito ang pumapangalawa sa listahan ng pinakamahal na kabayong nabenta sa buong mundo, si Shergar Dancer, na nasyndicate noong 1983 sa halagang $40 million. Kung i-convert natin sa halaga ngayon, nasa $100 million na ito. Pero iba ang kasong ito, hindi ito simpleng auction sale. Ito ay tinatawag na stallion syndication na kung saan naabot ang isang halaga na hindi pa narinig noon sa industriya. Si Shergar Dancer, isang Irish Derby winner, ay nagre-representa ng isang ganap na bagong level sa mundo ng horse breeding. Nang matapos ang karera niya sa karera, nakita ng mga breeder ang 4 na taong gulang na kabayo at alam nila ang genetics ito ay napakahalaga. Lahat ay gustong magkaroon ng bahagi sa kanya dahil anak siya ng legendary Northern Dancer, isa sa pinakatanyag na sire sa kasaysayan. Kalaunan, binili siya ng Amir ng Dubai at oo, naging matagumpay din siya sa breeding stallion.
Ngayon ganito gumagana ang syndication process. Ang mga investor ay bumibili ng shares o bahagi ng karapatang gamitin ng isang stallion sa breeding. Parang laro, umaasa silang magiging matagumpay ang mga anak ng kabayong yun para bumalik at lumago ang kanilang puhunan. Ang halagang $40 million ay malinaw na nagpapakita ng matinding kumpiyansa sa kakayahan ni Shergar Dancer na makapagpalahi ng mga champion horses. Subalit nagbunga ba ang mga ito? Sa isang banda, oo, dahil nakapaglabas si Shergar Dancer ng ilang stake winners sa kanyang breeding career. Subalit kung ikukumpara sa inaasahan ng mga investor, hindi niya tuluyang naabot ang pagiging isa sa mga pinakadakilang shares sa kasaysayan. Gayunpaman, ang tunay na halaga ng syndication na ito ay hindi lang sa resulta, kundi sa standard na itinakda nito para sa buong industriya. Ang $40 million ay naging simbolo ng pagtitiwala at risk-taking sa mundo ng horse breeding, isang halagang dati ay tinuturing na imposible. At walang duda, ang deal na ito ay isa sa mga pinaka-historical sa buong industriya ng kabayo. Number 1. Fusaichi Pegasus. At ngayon dumating na tayo sa pinakamahal na kabayong naibenta sa kasaysayan, si Fusaichi Pegasus. Binili siya ng Coolmore Stud sa napakatinding halagang $60 million hanggang $70 million matapos niyang manalo sa 2000 Kentucky Derby. Nang manalo si Pegasus sa Derby, sumabog ang kanyang halaga. Lumabas siya sa mga pahayagan, front page sa mga bawat balita at naging instant superstar sa mundo ng karera. At syempre nang buksan ng bidding war, nanalo ang Coolmore at dito naitala ang pinakamahal na horse transaction sa buong mundo. Ibig sabihin, ang dating may-ari niya na si Fusao Sekiguchi ay wala ng anumang bahagi o karapatan sa kabayo pagdating sa breeding. Ang bentahan na ito ay hindi lamang basta negosyo. Ito ay puhunan sa kinabukasan ng buong industriya. Isang taya na iisang stallion lang ang maaaring baguhin ng lahi ng mga thoroughbred sa loob ng ilang dekada. Bagaman hindi kasing legendary ng inaasahan ng karera ni Fusaichi pagkatapos manalo sa Derby, bumawi naman siya bilang isang breeding stallion. Marami siyang anak na naging champion, patunay na ang investment ng Coolmore ay hindi nasayang. At kung tatanungin mo kung bakit ganun kalaki ang puhunan, simple lamang ang kasagutan. Ang Kentucky Derby winners ay mayroong natural na commercial appeal. Ang pedigree ni Fusaichi Pegasus ay nagpapakita na kayang ipasa ang bilis at ability sa kanyang mga anak. At ang kanyang panalo sa Derby ay nagpatunay na siya ang kabayong pang elite level talaga. At ito ang talagang maganda, nagbunga talaga ang investment. Sa kanyang panahon sa Ashford Stud, nakapagpalaya siya ng maraming grade 1 winners na napatunayang may matinding epekto sa larangan ng thoroughbred breeding. Hanggang sa ngayon, mahigit 20 taon na ang lumipas pero wala pang kabayong lumalapit sa kanyang presyo. Si Pegasus ay nananatiling pinakamahal na kabayong naibenta sa kasaysayan. Isang simbolo na kung gaano kalalim at kalaki ang mundo ng kabayo, hindi lang sa karera kundi pati sa negosyo at breeding industry.